Hello, I'm back with another sesh. So, yesterday was the success concert here in the Philippines, in Manila, sabi nga nila. Anyway, pumunta ako and I'm so happy. Alam mo naman yun eh. Ayun, anyway, so, can I just say, sobrang galing nilang performers. Like, hands down, iba sila from others. Ganon. Ganon yung feeling. Anyway, so, let me start off. Siguro, pakilala ko muna. Wow, pakilala? Uh, Siguro, a little something na parang background ko sa day 6, I guess. So, day 6, naging fan nila ako 2023, 2020. Yeah, I think 2023. Tapos, parang yun na yung solid na, oh my gosh, sobrang bilis ng rabbit hole na yun. Like, alam to ni Mike. Like, alam na alam niya to. Kung gaano kabilis yung progress ng parang from not knowing them to falling in love with all of them. Ganon. Syempre may special one. Wow, special one! Sorry na. Sorry na. Okay, and anyway. So, actually, aware na ako about them 2015 pa lang. Kasi with their song, Congratulations. Plus, pinapanood ko na before si Jay pa. Sorry sa mga ano dyan. Sa mga ayaw kay Jay. Pero banggitin ko lang fast lang. Pinapanood ko na si Jay before pa as a YouTuber na nagko-cover ng songs. Sunday morning, favorite cover ko niya. Yan. Anyway, tapos yung cousin ko at the same time, pinapanood na din niya si Young K. Or, wait, Brian pa siya nun. Brian from Toronto. Anyway, so pinapanood pa niya nung time na yun si Brian na. So, kasama pa niya si Terry Ha, tsaka si Don. And then, ayun, yung group pa nila. So, yeah. Then, parang nawala ako for a while sa K-pop kasi, you know, adulting and it's all about the money, you know. Anyway, so, nung time na yun, medyo nawala ako. Tapos, at the same time, bumalik rin naman ako. Pero yun nga, nung medyo nandun sila sa parang introduction sa kanila to K-pop, wala. Parang nabalitaan ko lang sa cousin ko na nandun na nga daw si Youngkie, si Brian. Tapos yun nga, yung si Jay, andun din. Tapos parang sabi niya, pakinggan mo ate yung song. So pinakinggan ko yung song. Congratulations, yung first kong narinig na song from them. Tapos sobrang ganda niya, like sobrang legit. Gusto ko yung song. And then I remember asking my cousin, parang, sino to? And then, ang nag-pull sa akin na parang, uy, parang ang cute niya, ganyan. Syempre, hindi naman tayo sinungaling dito. So, syempre, dun ka muna sa looks na katingin, di ba? So, ang akin, ang appeal or like, ang mga type ko nung time na yun is the typical chinito, maputi, gandang voice, ganun. Normal. I mean, I guess it would be normal at that time. Anyway, so yun. Ganun yung type ko. So, ang first ko nakita was si Wonpil. So, siya yung parang, uy, teka, parang gusto ko sila kasi gwapo siya. Ganun. Alam mo yun, very, ka pa eh. Nandun ka pa sa age na parang lahat, looks matters. Ganun. Tapos, wala akong sinasabing hindi gwapo ha. Wala akong sinasabing hindi gwapo. Pero like, looks matters wise. So, ayun, parang sabi ko, sobrang naman nito. So, tas parang napakahinhin na, ewan ko, mahilig ako sa ganong type before. Yung parang hindi makabasag pinggan type, ganon. So, ayun, tapos, so napul ako ng time na yun. Pero yun nga, since I got super busy, we got busy with
work, life, syempre, mahirap na siyang i-balance. As in, grabe. Tapos, after nun, parang nawala. Basta nawala. Na parang, ang focus ko pa rin was SHINee, which is yung core group ko nga talaga. Tapos, wala na akong iba masyadong napapansin. And then, like BTS, I know they were there. I know na nandyan sila. Pero core group ko kasi talaga was SHINee nga. So, in and out, come and go din sila, ganyan. Like, every other group that I've ever liked. Ganon. Tapos, diyon. So, parang sabi ko, nagtatanong ako nga doon sa cousin ko, sino siya, ganyan. Tapos parang nabanggit niya si Songjin. Tapos parang ko, okay, cute siya, nagigitar siya, ayoko ng guitarist. Ewan ko kung anong meron sa akin, pero hindi talaga, like, pag sa band or what, it's always the drummer that gets my eye, or the vocalist, which is, ano naman, ngayon, vocalist na din siya. I mean, ever since naman vocalist siya, pero like sa akin, parang ang thinking ko is, meron ka kasing guitar, so guitarist ka, ganon. So anyway, so yun siguro yung background about Day6, and then yun nga, parang, noong time na yun kasi, like, sobrang out of curiosity, na-miss ko SHINee. So, I searched about SHINee. So, under SM sila, diba? And then, sabi ko, na-curious ako sa 17 at that time. So, nag-search din ako about 17. So, sabi ko, okay. So, diba, under-hype din sila. So, parang siguro, sabi no search engine ng TikTok, sabi siguro niya, teka lang, yung JYP, ayaw mo ba? So, ang nilabas si TikTok na stuff for me for under JYP was Day6. Tapos na-curious ako sa kanila kasi parang ang saya ng lives nila. Curious ako. Ayun, so sobrang curious ko sa kanila. Sinundan ko yung parang stuff na parang, okay, this is interesting. Na parang, okay, let me click on more. Ganon. So, klinik ko yung hashtag na Day6, ganyan. So, search ako doon, ganyan. Nakita ko yung lahat ng, pati mga drama ng lahat, ganon. Yung mga happy moments, yung mga parang lives nila, nakita ko na din, ganyan. So, sige, doon ako nag-start. Tapos, nakita ko yung parang, wala, basta ang dami ko nakita stuff from them. So, sabi ko, oo nga, no, okay pala sila, ganyan. So, sabi ko sa cousin ko, na yung fan ni Youngkook ever since, Brian ever since, sabi ko, uy, parang gusto ko sila. So, nag-search ako, tapos sabi niya, ate, kailangan mo marinig to. So, pinakita niya sa akin yung Killing Voice ba? Or Killer Voice? Ayun, so pinakita niya sa akin. Paki-correct na lang ako, Mike, kasi hindi ko alam kung Killing Voice or Killer Voice. Basta yung sa Dingo Music. Joke lang. Baka mamaya halo-halo na yung sinasabi ko. Basta yun. Tapos, alam ko naman na alam mo yun. I think Killing Voice. Yan. So anyway, pinakita niya sa akin yun, doon, boom, wala na. Like, wala nang kawala. Narinig ko kumanta sila. Sabi ko, shoot, ang gaganda ng boses nila. And then, here came Wonbil singing his heart out na sobrang, oh my gosh, sobrang gentle ng voice, ganyan. But at that time, I think nagbago na yung type ko. Joke lang. So, ano ba yun? So, nung narinig ko, sabi ko, wow, sobrang gentle nga ng voice, ang sweet ng voice, ganyan. Tapos, biglang, narinig ko paano kumanta si Songjin.
And then, total, parang takeover. Gano'n, na parang, isa siyang malaking wave na tumama sa akin all together. Yun nga yung sinasabi ko noon na, para kung hinuhukay yung sarili ko sa rabbit hole, pero okay lang sa akin kasi lalo ko pang lalaliman yung hukay, gano'n. Ayun. So anyways, sobra legit. Narinig ko yung rasp ng voice ni Songjin. I'm like, dang, okay. Mali ako ng gusto. Ito na pala. Ganyan. So sabi ko, syempre, hindi naman ganun kabilis magbago yung bias. So sabi ko, sige nga, search ako about him. Ganyan. Tapos nakita ko na parang, medyo funny na seryoso guy. Na parang, ang ganda ng eyes. Ganyan. Kasi, meron ako something with the eyes ng person na hindi ko siya kasi ma-explain kahit kanino or, yeah, na pag nakikita ko yung eyes ng person, pero makikita mo yung sparkle sa eyes niya. Diba? And we all know na ganun yung eyes ni Songjin. So, I mean, we all talaga. Wow, lahat kilala ka. Joke lang. Ayun, so, parang, ayun, so doon ako nakita. Tapos yun na, puro send na ako. Nag-send ako kay Mike ng stuff na parang, uy, gwapo pala tong si Songjin, ganyan-ganyan. Tapos meron pa nga kaming asaran na parang tawag sa kanya. Pero hindi ko na babanggitin yun. Ikaw kung gusto mong banggitin, go ahead. Ayun, so, dun talaga yung parang, okay, sure, ang gwapo niya. Okay, ang gwapo pala niya talaga. Tapos, nag-search ako ng mga parang pics niya before. Mga around 20, basta yung mga early days. Tapos sabi ko, shocks, siya pala yung tinitignan ko before na guitarist na hindi nagkiklik sa akin na siya yun. Siya pala yung tinatanong ko before sa cousin ko, ganito, ganyan. Ayun, tapos hanggang sa, ayun, ang lakas I can't get out of here anymore. I'm stuck in this hole, but I don't really care. I mean, I'm happy. So, yun. So, yun yung background ko, I guess, on day 6. Ayun nga. So, obviously, ngayon, Songjin bias na ako. Pumasok akong si Songjin ng bias. Lumabas ako si Songjin pa rin ng bias. Yes! Loyalty award! Just Sorry na. Kinikilig pa rin kasi talaga ako. So anyway, ngayon, magsasabi naman ako tungkol dun sa concert. I'm so happy for you, Trish! Well, this concert has always been one of the things you look forward to watching in person. Trish sent me pictures and videos from the concert too, so thank you for that. They all look so good, and not just their looks, but also their performances. I just know you had a great time, especially one of the reasons to be happy was because of Songjin. Trish is really super ultra mega down bad for Songjin. And about sa personal preference na nasabi ni Trish about guitarists, dito namin nasabi na feelings triumphed over any standards. Yes, it's called Killing Voice. You can find it on YouTube and many other artists have performed there including Born to Beat, B2B, Taeyeon, etc. And yung tawag natin kay Songjin, siguro wag na natin banggitin kasi they are not ready for that. Tayo nga hindi rin ready eh. Gusto ko yung super ultra mega. Well, totoo naman. I mean, narinig mo naman kung ano yung mga sinasabi ko and I mean, nakikita mo naman yung mga kung ano yung reaction ko and all. So, yeah. Ayun, sa tama nga, Killing Voice. Ayun, sobrang ganda nun. Like, sobrang na-appreciate ko kasi dun mo maririnig yung totoong boses ng idols. Like, hindi siya yung recorded and all. So, dun sa concert naman, so dumating kami, tapos parang sobrang lost namin. Like, sobrang lost talaga. Na parang, dito ba yung pila? Ganyan. Tapos yung mga guard, sinasabi na kami, pila na po kayo doon, blah, blah, blah. Tapos parang bakit ako pipila for something na
seated naman ako eh. And wala nagbibigay ng souvenirs or like, yung mga, stuff. So, bakit ako pipila? Ayun, pero anyway, pumila kami kasi gusto nung pinsan ko tsaka nung pinsan niya. Pinsan ng pinsan ko. So, I'm like, okay, fine. Tapos, so yun nga, pumila kami. And I was like, grabe, first time ko, as in like, first time ko pumila ng ganun katagal for a concert. Kasi, di ba yun nga yung sinasabi ko sa'yo, hindi naman ako pumipila for concerts. Parang kumbaga, okay, pag tapos yung pila, tsaka ako papasok. Para hindi na hassle na nakatayo pa ako doon, ganyan. Mag-wait ako. Ayoko kasi ng ganun, napapagod ako sa ganun. Parang yung feeling na napapagod ako sa ganun. Hence, hindi ako nag-VIP standing. Ayun. Anyway, so nakuha namin ng cousin ko noon, lower box. So, super happy ko noon. Nakakuha kami ng lower box. Kasi, it's fairly near. So, ayun. Tapos, nung nandun na kami sa loob, syempre, yun na, talks na about them, ganyan. Tapos, sabi ko, pag nag-start na to, hindi na tayo makakapag-usap-usap. Sabi ko sa cousin ko, tsaka dun sa cousin niya, na, sabi ko, game na ba tayo? Ganto, ganyan. So, yun. Pero totoo nga, like, wala na kami nakapag-usap-usap nung nandun na yung concert mismo. Like, bahala na kayo sa buhay nyo. Andito ko, nandyan kayo. Ganon. So, ayun. Tapos, nung nag-start na yung concert, syempre, sobrang wilding out. Ganon. Pero yun nga, nakapag-video naman ako ng mostly ng songs nila. Though yung last kasi talaga, parang, no, I want to have fun. I will not even take out my phone anymore. I'm just gonna have fun. I'm gonna shout. I'm gonna dance. I'm gonna jump. Alam mo yun, sobrang hype yung ganun. So, ayun. So, yung mga videos, halos na ng videos nasa TikTok ko na. Like, pinost ko siya lahat kasi wala na rin masyadong memory yung phone ko. So, pinost ko siya lahat, in-upload ko siya sa Facebook din, pero yung Facebook na, yung naka-only me. Uso kasi sa akin yun, naka-only me yung mga album ko. Anyway, so yun. Tapos, sobrang happy ko, diba? Like, nafe-feel mo naman siguro sa voice ko. Ayun, tapos nakita ko si Songjin nung first pala. I was like, oh my God, sobrang gwapo niya. Like, I cannot with you, kuya. Ang gwapo mo. Alam mo, gusto mo siyang tawaging opa, pero mas matanda ka sa kanya, ganon. Kaya, no can do. Pero parang, my gosh, sobrang gwapo mo. Okay, hindi naman ganun kalayo yung gap namin, okay? So, 1993 siya and 1990 something else ako. Ayun. So, ayun na nga. So, nung nakita ko siya, sobrang stunned. Like, I was like, shoot, sobrang gwapo niya with his short hair. Kasi, alam naman to ni Mike na hindi ako ganun ka-super fan ng long hair. Long-haired guys. So, nung nakita ko siya na parang, sabi ko, shoot, nagpa-clean cut na siya. I was like, oh my gosh, sobrang iba yung heartbeat ko. And I was like, yes, I've been waiting for this. I've been waiting for me to see you like this. Ganon. Ayun, tapos sobrang gwapo niya. Like, yung gwapo niya. Sorry. Sorry na. Sorry. Kalma. Kalma. Anyway, so yun, tapos sobrang saya ng concert, like legit, kasi ako, sobrang fan ako ng song nilang Love Me or Leave Me, and, grabe, like, the whole arena, parang, lahat nagja-jump, lahat nagsising, lahat sumisigaw ng, yeah, ang cool, ang saya, sobrang saya, and then, sobrang fan din ako ng Ocho da Bonica, so, hindi ko maalala yung English niya. So, hanapin ko muna. Anyway, sobrang fan ako ng song na yun. Nung narinig ko siya, I was like, nope, I am not bringing out my phone. I want to
just savor the moment, just be with the band, and just parang shout it out, scream, jump, dance, whatever you wanna do. Ganon. Tapos, after nun, sumunod pa, Free Hage, which is another song of theirs na sobrang love ko. So, nung magkasunod yung dalawang, I was like, yeah! Oh my God! Ito na yun! Ganon. So, sobrang hyped. Like, legit. Super hyped. Ayun. Tapos yun nga, medyo na, ano din ako, napabili rin ako ng merch nila. Kasi sobrang ganda. Ayun. Tapos, wala na, sobrang happy ko. Like, nafe-feel mo ba? Sobrang happy ko. Sorry na. Ayun, well, basta kinikilig talaga ako kay Songjin. Grabe. Anyway, so I have something super positive to say about each member. Kasi, legit, ang ganda ng vibes. Ang ganda ng crowd. Sobra. Wait lang. Another one. Ano lang siguro yung pila kasi open gates na ganun. Pero, syempre sabi mo nga, hindi ka talaga pumipila for a concert. Pero worth it naman kasi yung pinuntahan mo. Day 6 na yan, girl. Tapos true yung sa concerts din, yung nasa loob na, walang usap-usap talaga when it starts. Lahat busy sumiga, busy mag take pictures and videos, ganun. And yes, I can feel that you are so happy. Pareho tayo. I don't prefer guys with long hair, but as I said earlier, we won't know if we like a person until we get to know them better. Feelings triumph over any standards talaga. Eh ayun, nakuha ni Songjin si Trish. True talaga yung feelings over standards na yan. Kasi, Songjin. May iba pa ba? Ayun. Pero, yeah, alam mo yung, sabi ko nga, sobrang worth it na kahit pumila ka, kasi syempre kasama ko yung cousin ko, tsaka yung cousin niya. So, may kausap ako. Pero, wala, parang first time ko talagang ginawa yun na, wow, nakapila ako. Tsaka nakabili ako ng merch. Come on. So, siguro, ito, yung sobrang ganda sa feeling and sobrang ganda na aura, si Young K talaga. Si Young K, sobrang ganda ng aura niya, sobrang welcoming ng vibes niya, sobrang legit, I'm so happy to be here and I'm so happy to be with all of you. Ganon yung peg. Si Wonpil naman, smooth talker at malakas mang echos. Hindi kasi paulit-ulit siya na sinasabi niya na parang, oh, it's hot here, it's getting hotter. Kasi sumisigaw kayo with your energy. Sabi niya, we're gonna reciprocate it. Parang ganon. Parang binibigay niyo sa amin lahat ng energy ninyo. So, bibigay namin yung best namin para reciprocate yung energy na binibigay niyo sa amin. Ganyan. We'll put on a great show. Ganon. Sobrang cute. Like, super cute niya. Nakakaaliw. Si Doon naman, hindi siya maraming quote-unquote screen time masyado. Unlike the other three, of course. Pero, alam mo yung sobrang happy niya. Sobrang passionate niya about what he does on stage. Na, yes, drummer ka, hindi ka masyadong seen, pero you can feel na sobrang happy siyang nandun siya. Na sobrang happy lang siya sa ginagawa niya. Funny guy kasi talaga si Doon. Kaya parang, sa akin, parang, he's just there to savor the moment and be happy with what's happening. Ganon. Siyempre, papahuli ba ako kay Songjin? Joke lang. Si Songjin naman, alam mo na parang he poured his heart and soul to be there. Sobrang passionate din niya. Like, I'm standing here in front of you to give you a show that we would never forget. Parang ganun yung peg ni Songjin. Na parang, it's very fatherly love. Alam mo yan? Si Taesung, ganun. It's very fatherly love at the same time. Sobrang, alam mo yung love na yun is sobrang coming from his heart talaga. Na alam mong may special place yung fan sa heart niya. Though, syempre sa lahat naman sa kanila.
Ganon din. Young K, aka Brian, is really a pure-hearted guy kasi he wears his heart on his sleeve. Someone sociable can light up a place talaga. Kaya yun yung aura niya. One pill naman is the random guy. You will never know most of the time kung ano yung actions and reactions niya. Dowoon, as a drummer, is very important. Their own sound wouldn't be basics kung wala talaga siya. Heart of every band ang drums, like it gets the crowd pumping with excitement. Kay Songjin naman, akala ko di natin babanggitin yung tawag natin sa kanya. Pero ayun, we call him as Taesung kasi he is manly pero not afraid to be affectionate towards people, ganon. I can't agree with you more sa sinabi mo about the four of them. Grabe, super band talaga sila. Like, tsaka pag napapanood ko yung mga behind the scenes nila and all, grabe yung respect nila for each other. And it amazes me na talagang parang sila nagpro-produce ng sarili nilang songs, sila nagko-compose ng sarili nilang songs. So, parang sa akin, amazing sila. Like, siguro wala na ako ibang word na pipiliin kundi amazing. So, tapos yun, parang, I don't know, they're not hard to like and not hard to love. Alam mo yun, parang, ito kasing group na yung first ko na gustuhan na group na lahat sila gusto ko. Yung hindi ka, yung parang kasi meron ako mga groups na nagustuhan na may one specific person na ayaw ako. Ganun. So, parang first time, sa totoo lang. Like, from all the groups I love, kahit sa SHINee, from all the groups I love, this is the group that I like everybody instantly. Yung ganun. Yung walang warming up. Kumbaga, I mean, yeah, love na love ko si Songjin, but like, everyone else follows. Ganun. Walang ayaw. Walang ayaw talaga. Ayun, wala. Happy lang talaga ako. Like, I'm super happy na I was able to go to the concert kasi sa lahat na nangyari sa buhay, thankful ako na I could go, na I could be there, at nakabili ako ng merch na gusto ko talagang baseball jersey. Send akong picture na what. Ayun, wala lang. Ang happy ko lang talaga and sobrang nice to see na parang yung they put on a super hyped and great show na parang for me, wala kang masasabing kulang, wala kang masasabing sana ito yung ginawa nila. No, everything was perfect for me. Siguro, kasama na yung love ko talaga for them kasi na parang, sa totoo lang, I would, parang, for sure, pag bumalik sila, I will definitely go again. Kasi they're that good. They are perfect in their ways. Kumbaga. So yun, sana ikaw din, makapunta ka doon para, alam mo yun, marami tayong pagkikwentuhan, tapos marami tayong masasend sa isa't isa, gano'n. Yan. Sa, wala, sorry, medyo nawawala-wala pa yung boses ko. So yun, sorry, kakasigaw. Ayun. Tsaka, wala. I just love their energy. I love what they're showing us. Na parang we're so special to them. Tsaka nung I love you so much si Songjin, na-feel ko yun. Ay, wow! Para sa'yo, girl. Ayun. So, yeah. That's it.
Sorry, yung crowd pa pala. The crowd was amazing. As in, grabe ngayon lang ako nakita ng ganun kababait na fans. Na tipong pag kunyari like yung song nila, Zombie, ganyan. Quiet talaga lahat. Like parang, wow, ang galing. Hindi tulad nung iba na, alam mo naman, kunyari, Suju, nagbalad. May mga sumisigaw na wild na, I love you, ganyan, yung ganun. Walang ganun. Sobrang amazed ako sa kanila. And, second time ko umattend ng concert, yet ganun talaga sila. Tsaka, grabe, ang babait ng camera. Eye level. Like, what? Pero ang galing, like, amazed ako. Amazed ako with my days dito sa Philippines. Kasi parang, wow, the respect they have for each other and for the band, parang, wala. Sobrang amazing, legit. Yun lang, dagdag ko lang yun kasi I think I missed saying that. And yeah, I'm happy and I'm proud to be part of that crowd. Yun lang. Yung love ni Trish may priority kay Songjin. Pero yung care sa ibang members nandun pa rin. I know you will watch their concert again in the future. And I will go watch it with you when the time comes. Kasi alam mo naman, hindi ko naman priority ang Day6 pero I know them. Kasi nga, I know them well through you. And share ko lang na alam naman ng husband ni Trish ang fangirling personality niya. Nasabi ko lang, baka kasi atakin ka girl na may asawa na pero may bet na boys, ganun. May iba kasing ganun towards married people who still spaz over idols. Pero well, I know you don't care about any of them. Basta we're doing what we love without harming others. I never encountered like any elves. Yun yung tawag sa aming mga fans sa Super Junior na shouting over ballad. Pero yes, may ganung fans din talaga. It's not entirely wrong naman, pero read the ambience na lang, ganun. Kasi depende pa rin sa artist if they will receive it well or not. So, ayun, life ng concert is the crowd. Supporters are very important for performers. I'm happy that you have experienced an event like that again, and I wish you will experience that in the future as well. Yes, tsaka ang asawa ko, very supportive. As in, parang sa kanya, sige, kung gusto mong umattend niyan, go lang. Kung gusto mong bumili ng merch nila, go lang. Basta ako nandito lang ako. Ganun siyang type ng person. So, yeah. I mean, yes, parang, tsaka sabi ko nga, parang pinag-usapan namin kaninang morning din to. Nasabi ko, grabe ang gwapo niya, ganto ganyan. Pinapakita ko pa yung videos. Tapos, yun nga, sinasabi niya, okay lang yan hanggang tingin ka lang naman. I was like, I know. Tapos sabi ko, paano kung totoong lalaki to, ganyan. Sabi niya, I trust you enough na para alam ko na rin naman na hindi mo gagawin yun eh. So, sabi niya, kahit may lumandi sa'yo, it's up to you to respond. And alam ko naman na ang gagawin mo is hindi mo i-entertain man lang yan, ganyan. Kasi kilala kita. So, yun. So, alam mo yun, nandun yung trust niya talaga. And, syempre, hindi ko naman babaliin or mawawala yung trust na yun. Kasi, alam naman niya or kilala naman niya kasi talaga ako. Na hindi ako yung tipo ng person na kahit alam mo yung ganito kami mag-usap ni Mike, pero pagka nakaharap ko na, kunyari, nakaharap ko yung gusto kong person, like, sobrang gusto ko na person. Like, I admire the person very much. Ganyan. Hindi ako yung tipo ng person na mag-hi. Hindi ako yung tipo ng person na gagalaw. Literal, I would freeze. And yun na yun. Yun na yung ending nun. Nako, yes. Like, I think it's great na ma-experience yun ng mga fans kasi kakaiba talaga yung feeling na parang, oh, they have mutual respect with their parang peers and the artists. Kasi yung iba, medyo yun nga, medyo rowdy yung crowd. Like, may na-attendan na akong concerts na medyo rowdy yung crowd na parang
hala, sige, sigaw lang natin to lahat. Kahit bala dyan, sigawan natin, ganyan. So, parang sabi ko, okay, read the room, guys. Pero, okay, whatever. Oo nga, you're right. It's not entirely bad. Pero, alam mo yun, parang, it's a ballad. So, let's just sit down kung naka-seating ka. Kung naka-stand ka, diyan ka lang, tayo ka lang dyan. Pero hindi mo kailangan na parang yung super lakas na boses mo para marinig ka ng artist. Ganon. So that wraps up our mini sesh for Day 6's concert here in Manila. I hope you listen to it, and I hope yung mga may PCD din dyan na makikinig, makarelate. Thank you!